Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn sa July 21, 2024 at 6:60 p.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So ito ay pangalawang full moon in Capricorn na kasi last month, full moon in Capricorn din, pero earlier degree yon. So 1 degree lang. Ngayon, 29 degrees, which is stronger and powerful full moon. Okay, so this reading ay mas makaka-resonate dito yung mga Leo rising, pero pwede rin namang mag-resonate sa mga Leo sun and Leo moon. So for you, Leo, this is happening in your 6th house. Ayan, so maaring meron kang i-release na unhealthy habits. Ayan, the things that are no longer serving your uh, health. Oo, lalo na kung ah, naapektuhan na yung kalusugan mo. Let's say, yung iba sa inyo let's say may mga bisyo, inom alak, sigarilyo, yung mga alam natin na hindi nakakatulong sa ating kalusugan. So, pwedeng yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng karamdaman in the past, and since na-realize mo na, you're not getting any younger and you really have to look after your health, no? Kailangan nang mag-focus sa kalusugan. So, iba sa inyo, i-release nyo na yung unhealthy habits. Okay? Yung iba naman, maaring magde-declutter kayo ng bahay, no? Yung maglilinis-linis. Kasi, di ba, minsan, meron tayong mga bagay na naitatambak kung saan sa ilalim ng kama, sa mga cabinet, sulok-sulok, or somewhere na dahil hindi natin nakikita, hindi natin to, parang hindi siya nag-exist. So, hindi natin siya nagagamit. So, ngayon, parang magbubuting-ting ka ng mga nakatambak mong gamit para mag-create ka ng space, no? Oo. Pwedeng ipamimigay mo yan, ibebenta, no? Depende sa quality pa nung gamit na yon. Masarap sa pakiramdam yung ganyan. Mm. Nakakagaan ng energy sa bahay. So, yung iba sa inyo, ganun ang gagawin. Meron tong conjunction sa Pluto in Aquarius in your 7th house. So, maaring meron kang mga makakatulong sa mga plans mo of, doing that healthy habits. Maaring merong person na nagsusupport sa'yo na kumbaga parang nakamonitor siya na sige nga Leo, kung sigurado ka na gusto mo nang maging healthy. O ayan, parang nakakontra siya lagi na, oops, bawal yan sa'yo, or oops, tama na yan, mga ganun. So someone is very supportive sa'yo sa mga gusto mong changes na gawin sa sarili mo, especially in your health. Okay? So, meron din tong positive aspects sa inyong 8th house, Neptune, which is about your dreams, your creativity. So, yung iba sa inyo, meron kayong mga creative ideas sa pagnenegosyo, investments, no? Maaring papasok kayo sa business with your partner, no? Or someone na malapit sa iyo, like a family member, your sister, your brother, your mother, your father. Oo. Na very supportive sa iyong mga ideas. Pwede ding reversal yung role na meron kang family member or someone who's close to you, even a friend, na naniniwala ka sa kakayanan niya na pasukin yung negosyo na yon. So, pwedeng ikaw susosyo sa kanya. Mm-hmm. And then you have a positive aspect rin sa yung 10th house of your career. So, Uranus in Taurus. So, yung Uranus kasi unexpected, no? Very rebellious type of energy. So, maaring yung iba sa inyo, posible na meron ditong aalis sa trabaho, no? Dahil meron ka ng pagbibigyan ng attention or focus, no? Yung iba, aalis sa work para makapag-focus sa kanyang business. Or titigil sa pagbe-business para maghanap ng work. So, depende yan sa situation ninyo. Pero ito ay para sa mas magandang dahilan, no? Lalo na siguro na-realize nyo na mas practical na yun yung gawin nyo na
na desisyon. Oo, kanya-kanya naman kasi yan. Yung iba, mas nagwo-work sila, mas nagiging okay sila sa pagtatrabaho sa isang kumpanya kasi may mga benefits, may mga kung ano-ano pa na nakukuha nila na hindi nila nakukuha sa pagnenegosyo. Yung iba naman, may swerte talaga sa negosyo, so doon sila nagpo-focus. Okay? So that's what is happening sa inyo na maaring meron kayong mga ideas on how to make more money, and I think meron kang mga kasama rito. Yung tipong hindi ka nag-iisa rito. Merong nag-a-assist rin sa'yo at nagsusupport. So you have opposition dito ng Sun in Cancer in the 12th house. So maaring iba sa inyo, meron kayong suppressed na feelings na ngayon is finally i-let go of nyo na, no? Ito yung tipong pwede mong iiyak lang tapos na, that's it, babu. 'Di ba? Kasi minsan hindi natin hinaharap yung ating nararamdaman, dinidisregard natin. For some reasons, pwede kasing yung ego natin nandyan kasi sinasabi natin na, hindi ako iiyak kasi, that's for the weak. But actually, yung mga taong marunong umiyak, they are really strong. Kasi ibig sabihin, kaya nilang i-manage yung emotions nila. Alam nila kung kailan nila i-release. Okay? So, let's see what else, Leo. Three of Pentacles. See, collaboration, working with others. Some of you, meron kayong contract signing na papasukin. So, maaring itong contract signing ay may kinalaman sa business partnership or bagong trabaho na papasukin mo. May offer na kontrata sa'yo. You have the Seven of Pentacles. This is waiting for fruition. So, kung ano man yung mga pinasok mo na mga negosyo, or anything na, let's say, trabaho mo, kailangan rito ng patience, no? Kailangan maging mahinahon ka sa paghihintay, wag mong i-pressure yung sarili mo na kailangan may makita ka kaagad na resulta kasi kanya-kanyang panahon ng harvest. Hindi naman pare-pareho ng harvest time ang mga prutas, ang mga uh, ano pa ba, yung mga halaman, or mga gulay, 'di ba? Kanya-kanya sila. So, you have the King of Cups. So this is about compassion. And I think ngayon, mas maayos ka ngayon mag-handle ng emotions mo. Oo. Mas, empathic yan. Oo. Sabihin na mas nag-empathize ka sa feelings ng iba, mas sensitive ka sa feelings ng iba. You have the King of Wands. You have a lot of passion. Yes. I think if follow mo ngayon yung passion mo, para to sa career mo, para to sa reputation mo, para to sa gusto mong marating, no? Mas magiging energetic ka, pumped up, o diba? You have the Emperor. So this is being in control of your life. Pwedeng yung iba sa inyo, merong darating na yung leadership role wherein you will have to handle people, okay? You have the Knight of Pentacles. So this is stability in your finances. Like what I mentioned kanina, kanya-kanya yan ng harvest time. So as long as you are willing to wait, patient ka, and you are doing your work, definitely you will see great results, no? Dun sa mga nasimulan mo. So let's see what else, Leo. Okay. Uy, oh my God. Expect powerful change. Wow. May powerful change sa inyo. The end of a tough cycle approaches. See, kung kayo ay may pinagdaanan na pagsubok, ganun talaga. Ganyan naman ang buhay, no? May darating na pagsubok kasi pinapatatag tayo niyan. So, ayan, patapos na. Kaya yan may pagsubok kasi may powerful na pagbabago sa'yo. Show the world the real you. Wow. So this is you being authentic. Totoo sa iyong sarili, totoo sa ibang tao, kung ano yung gusto mo. At mas pinapakita mo yung authenticity mo. At dahil doon, syempre, yung mga taong ma-attract mo ay yung mga kapareho mo ng interest or yung tinatawag nating ka-vibes mo, no? Dahil you are
showing the real you. Minsan kasi yung iba, ah, kumbaga parang tinatalikuran nila yung totoong sila para lang just to fit in, okay? Pero minsan nag-aano yan eh, nagba-backfire sa kanila na hindi pala yon yung gusto nila. So for some of you, yes, you are going to show the world the real you, yung totoong Leo. Okay? So that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.